Nakuna ng CCTV ang gulong naganap sa Barangay Kalawaan noong madaling araw ng Hulyo 27. Sa video, makikitang nagkukumpulan ang isang grupo bago sumiklab ang marahas na suntukan. Ilan sa mga babae nakisali rin sa pananakit. Tinatayang mahigit 10 katao ang sangkot sa insidente. Biktima ng pambubugbog ang isang menor de edad na kinilalang si alias Randy at ang kanyang 20 anyos na kasama na si alias Ruel. Ayon sa tumatayong guardian ni Randy na si alias Joan, pasado 2:00 ng madaling araw nang lumabas ang dalawa upang bumili ng pagkain. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga ito na sugatan. Siguro magti 3 AM na noon, nagulat ako, patulog ako. Humahango siya, sabi niya sa akin, nang binanatan po ako. Hindi pa siya masyado nag-sink in sa akin. Tapos pagbaba niya, nakita ko pulang-pula yung mukha, tapos may mga galos. Sabi ko, sino? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, mga taga Paulino. Doon kasi kami dumaan, kasi sarado na yung mga tindahan dito. So doon ako dumaan, bibili kami ng pagkain. Kung makikita niyo yung video, napailalim talaga siya eh. Ang ginawa lang niya, gumapang na lang siya para makatakbo. Kasi talagang ang dami eh, pabilog na ganun. Tapos talagang kung sino-sino na lang yung bumanat. Tapos yung isang kasama niya, napunta na sa gilid. Kasi yon pinunteriya din yun. Tapos ang pa dyan, nakatakbo na sila dun sa Mansanas. May humabol pa sa kanila, hinawakan silang pareho. Pilit daw silang pinapabalik dun sa place kung saan sila nabugbog. Ang sabi daw sa kanila, bumalik kayo doon, ayusin natin to, mag-usap kayo. Sino ba naman ang babalik doon? Nabugbog na nga sila, di ba? Anong motive? Yun yung inaano ko. Anong motibo nila? Nabugbog na nga yung mga bata. Hindi nga nila napigilan yung mga tao na nandun eh. Kasi daw, ba't daw doon dumadaan? Yun lang ang reason out nila, ba't doon dumadaan? Kasi actually, meron yata silang hidwaan between dito sa street na to, tsaka doon. Tiyempo naman, taga dito kami. Yung mga alaga ko, mas dyan sa Dalandan. Siguro, namatahan sila. 17 lang, minor siya. Minor pa siya. Tapos may kasama siya na nabugbog din, yun, hindi naman siya minor, kaya lang kasama kasi siya. Kaya, ayun, nabugbog din siya. Dinala namin siya sa RMC para sa medical legal. Ayun, na multiple physical injury kasi sobrang dami niya sugat. Yung isang kasama niya, puto ko yung ulo, hinampas ng bote. So, pinatahi namin. Tapos siya, nasangga niya ng kamay niya yung boteng ipapalo sa kanya, kaya yung dito niya yung namaga. Iniinda niya pa yung dito niya. Kaya sabi ko, kailangan na niyang pumasok. Sabi ko, malapit na yung exam niyo, kailangan pumasok. So, ayun, pumasok na siya kanina. Agad na nagsampa ng reklamo sa barangay si Joan, ngunit dismayado umano ito sa mabagal na aksyon. Sabi ko, sige, punta tayong barangay. Tapos pinareview namin yung CCTV dun sa barangay. Ayun, nakita ko nga na grabe yung nangyari. Kasi parang, hindi lang 10 yung ng bugbog. May bata, may matanda, may babae. Wala talaga siyang kalaban-laban. To be fair naman sa barangay, nung araw na yon, in-accommodate naman nila kami. Tapos, ayun nga, until nung kinabukasan, nung nagdala na kami, pinalo-up namin, sabi, Saturday daw, ipapatawag yung mga tao. Kaya lang, yun nga, parang lumipas na yung isang linggo. Hanggang ngayon, wala pa rin patawag. Hanggang ngayon, wala pang patawag, nag-iintay pa rin kami. Yung mga nandun, yung bawsi, yung sa barangay, tapos ang sabi, hindi yata mapanik kasi inaantay nga yung lahat daw nung kusino yung yun nga hindi ko maintindihan kasi hindi rin naman namin kilala yung iba. So kami pa yung magre-research doon kung sino-sino yung mga yun. Kita naman sa CCTV, di ba? Tsaka yung address, hindi rin naman ako palalabas. So hindi ko rin alam yung mga address dito. Na-identify na yung dalawa, tas yung iba hindi pa.
Yung iba na involved, hindi daw makakasuhan kasi ngayon lang binigay namin na pangalan. Hinihintay nila kami na ibigay pa namin yung pangalan ng iba, which is hindi rin naman namin mga kilala yung iba. Sinubukan ng Aynos Pasig na kunin ang panig ng dalawang nakilalang sospek, ngunit ayon sa mga kapitbahay, wala umano mga ito sa kanilang tirahan. Sa panig ng Barangay Kalawaan, ipinaliwanag nilang katatapos lamang ng kanilang curfew patrol nang mangyari ang insidente. Giit nila, dapat ay wala na sa lansangan ang minor de edad sa ganong oras. Dagdag pa nila, binigyan ng referral para sa mediko-legal ang mga biktima sa mismong araw ng insidente upang makapagsampa ng kaso. Dumating po si complainant, wala po siyang dalang guardian. So, nung time na yun, nasa kabila sila. Ipinorward lang po yung minor dito sa amin kasi minor nga po. Kaya hindi nga po nila pwedeng isama doon yung minor. So, nung dumating una dito yung bata, wala siyang kasamang guardian. Sabi ko, hindi ka namin pwedeng interviewin na wala kang kasamang guardian. Kasi unang-una, minor. Patawag mo yung guardian. Pagkakabugbog sa kanila, dumaretso agad sila dito. Kasi pinurse aid po ng EMS namin yung kasama niya kasi ang putok yun dito. Talagang grabe yung dugo. Yun yung pinurse aid, tapos pina-first aid ko na rin siya. Actually, nung nangyari po kasi yun, katatapos lang po ng Rubik kasama yung Kabataang Patrol. That time kasi, may patay doon po sa pinangyarihan. Parang malayo lang. Parang ito yung may patay. Nung nag-curfew yung Kabataang Patrol, tsaka kami po, wala namang kabataan na nandun. Kaya nagulat na lang din po kami nung time na yon na may nagreklamo sa amin ng ganung oras. Kasi kino-question din po namin yung yung complainant, gantong oras nasa labas ka. Which is minor ka. Reason ng mga bata is bibili lang, pagkain, yan. Pero ang dami kasing oras. Bakit tempo pa na ganong oras, 2:30 na madaling araw ka bibili? Tinanong po namin kung meron silang unang hidwaan. Sabi naman ng complainant, parang meron yata, asaran yata. Yun lang po yung sabi. Paliwanag pa ng barangay, kailangan umanong makilala at masampahan ng reklamo ang bawat individual na sangkot sa gulo. Nagsagawa na rin ng paanyaya para sa mga respondent na humarap sa lupon, ngunit wala pang tumutugon o tumatanggap sa mga ipinadalang imbitasyon. Magkapatid po kasi doon. Hindi na po kasi din sila bumalik yung complainant. Sabi ko nga, yung kapatid pa naman niya, kilala ko. Sabi ko, bumalik kayo dito pag nakuha nyo na yung pangalan sabi ko, ang dami mo naman kilala. Kasi taga dyan naman sila, imposibleng hindi din nila kilala. Pwede naman nila ipagtanong yung, sabi po kasi, sir, case-to-case basis, parang individual. Halimbawa, 2 sila, di ba? Or 5 sila, bukod-bukod ng ladder by names. Halimbawa, ito si names, di ba, nang bugbog. Ikaw rin naging partisipasyon mo. Ikaw ba yung umupak? Ganon. Tapos siya nanadyak, ganon. Yun po yung nilalagay namin dun sa kasi yun po yung sinasabi sa amin sa WCPD, hindi po pwedeng magkakasama. Kasi, syempre, hindi pwedeng yung, halimbawa, yung isa, ang pumukpok nung kakasama niya. Patuloy umano ang investigasyon sa insidente. Nananawagan naman si Joanne ng mabilis na aksyon at hustisya para sa kanyang alaga at sa kasama nito. At umaasa ang pamilya ng biktima na mabibigyan sila ng proteksyon at tamang katarungan ng mga kinauukulang otoridad. Si hindi naman siya yung typical na batang tambay. Nag-aaral yung bata. Kaya hindi ko matanggap kasi syempre bilang guardian niya, ako yung nag-aalaga sa kanya. Papa niya kasi patay na. Yung mami niya nasa ibang bansa. So sa akin binigay yung parang responsibilidad muna while wala yung mama niya. Baka sakali ako na humingi ng tulong sa inyo, baka sakaling kasi yung mga ganong kaso, tsaka yung assurance ko na hindi lang yung bata na alaga ko yung sa kanya mangyari yun. Paano yung ibang anak ko or yung mga bata dito, di ba? Anong assurance ko na makakapaglakad pa rin sila sa gabi ng safe? Ako si Luan Peñano para sa latest ng Aynos Pasig.
Balita Buhay Pasigueño.